Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po, Ustaz. Wait, wait lang po, Ustaz. Okay, Rabia, hindi ako marunong mag-screen, marunong ka? I-open yung screen ni Ustad, inshallah. Hindi ba? Mag-share Hindi, screen. Pati na po, manitan sa busy. Sino yung mag-share screen? Si Ustad po ba? Or Okay, nakikita niyo na yung PowerPoint po. naan po, Ustad? Naam po, naam. Nakikita na po. Inshallah po ya Ustaz, magmumukaddim po muna kami, inshallah. Inshallah po. Just a reminder before we start that please to mute your microphone to avoid background noises that may distract our lecturer. And please off your cameras and your screen. Let's renew our intentions that this is for the sake of Allah and seeking His pleasure and His guidance. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ang lahat ng pagpupuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah at sa Kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran at tulong. At sa Kanya lang tayo nagpapakupkop mula sa mga kasamaan. Sino man ang gabayan ng Allah ay walang sino mang makakapagliligaw sa Kanya. At ang sino mang ang iligaw ni Allah ay walang sino mang makakapatnubay sa kanya. Sino mang maglakbay sa isang landas sa paghahanap ng kaalaman, gagawing madali ng Allah para sa kanya ang daan patungo sa paraiso. Alhamdulillah sa panibagong araw na muli tayong nagtipon-tipon dito ngayon upang makapagsasaliksik na naman po ng panibagong kaalaman patungkol sa ating relihiyong Islam. Dito mismo sa collaboration ng Muslima Learning Islamic Da'awa Online at Tarbiyatun Nisa at Da'awa Organization, aking pinapasalamatan ang mga bumubuo ng programang ito, sa mga admins at founders and organizer at sa ating nag-iisang butihing ustads na walang iba kundi si Ustads Salman Fulgencio na siyang magbibigay na siya paalala o tazkir sa atin ngayon at ang kanyang maibibigay na paksa ay patungkol sa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng takot kay Allah. Alhamdulillah, di ko na po papatagalin pa ya ustads. Kung ako iyong naririnig, ay mari na po tayo magsimula insyaAllah. Kaya tafaddal, mashkuran, majuran. Okay, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, mga kapatid, sana malinaw yung ating presentation na babasa ninyo. Ang topic natin na ito ay napakahalagang paksa. Sinasabi nga ng mga sinauna at mga makapakong mga ulama na kapag pinagnilay-nilayan daw ng isang Muslim ang mga nasasaad na dalil sa Quran at Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa paksa nating ito, takwa. Ang taong itong lagi niyang pinagbubulay-bulayan ang mga dalil na ito, makapagtatanto na ito ang dahilan, ang takwa ang dahilan ng bawat kabutihan sa mundong ito at kabilang buhay. Kapag binabasa mo kapatid ang Quran mula sa simula hanggang sa hulihan nito, ay makikita mo na ang takwa, ang ulo ng lahat ng kabutihan, ang susi ng lahat ng kabutihan,
at ang dahilan ng lahat ng kabutihan sa mundong ito at kabilang buhay. Pagkos alam natin na dumadating sa ating buhay ang mga sakuna, kagipitan, kapursahan, at iba't ibang pagsubok dahil din sa pagsasawalang bahala o sabihin natin pagwawaglit ng takwa o maaaring pagwawaglit ng bahagi lamang ng takwa na ito. Sapagkat ang takwa ang dahilan ng tunay na kaligayahan. Yan ang ating pinaniniwalaan. Ito ang dahilan sa mga sakuna. Ito ang dahilan sa kaligtasan natin sa mga kagipitan, kaligtasan natin sa mga kasakuna. Ito rin ang dahilan ng karangalan at tagumpay sa mundong ito, lalong-lalo sa akhirat. Kabilang po sa mga ayat na ito na nagpapatunay sa kahalagahan ng takwa ay ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaaring karamihan sa inyo, yung ayat na ito na inyong nababasa sa screen ay memoryado ninyo. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Ang sinumang may takwa, ang salin diyan, pangingilag, magkasala kay Allah. Ayon sa Quran, ang kahulugan ng takwa. Ang sinumang nangilag, magkasala kay Allah ay gagawa siya, ibig sabihin gagawa si Allah para rito o para sa kanya ng isang makhraj. Makhraj, malalabasan sa sakuna, kagipitan, pagsubok, mga problemang kinakaharap, at magtutustos siya rito o magbibigay ng rizq o biyaya mula sa kung saan hindi nito inaasahan. Kayang aya ay nasa Suratul Talaq, ikalawa at saka ikatatlong aya. Ayon po sa aya na ito, na ang sinumang may takwa kay Allah, ibig sabihin ang salin natin ng takwa, pangingilag, magkasala kay Allah, ay gagawa si Allah para sa kanya ng isang makhraj. Makhraj, malalabasan. At ang malalabasang tinutukoy dito sa aya ayon sa mga salaf. Ang salaf, ibig sabihin yung mga matutuwid na mga sinaunang Muslim. Ito ay ang malalabasan sa mga sakuna, kagipitan ng mundo, at kagipitan at matinding kalagayan sa akhirat. Dahil dito ang takwa, ang ito ang sabi natin, kinakailangan ng isang Muslim upang makamtan ang kaligtasan sa mga sakuna at pagsubok ng mundong ito at akhirat. Bakos ay higit niya itong kailangan sa akhirat o kabilang buhay. Sapagkat sa araw po, mga kapatid ng pagbangon, sinasampalataya natin na ang mga sakuna at pagsubok ay mas matindi. Kaya naman, ang sinumang may takwa kay Allah sa mundong ito, si Allah ay gagawa para sa kanya ng makhraj, malalabasan sa mga pagsubok sa araw ng pagbangon o Yaumul Qiyamah, at makakamtan niya ang tunay na kaligayahan at kaligtasan sa dakilang araw na iyon. Kaya naman kapag dinapuan tayo ng mga sakuna at mga pagsubok sa mundong ito, narapat sa atin ang takwa sa lahat ng bahagi ng ating buhay upang makamtan ang kaginhawahan, kagaanan, o makhraj, o malalabasan mula sa mga sakuna o pagsubok na dumapo sa atin. Sapagkat ang takwa ang pintong malalabasan sa mga pagsubok man ito ng kahirapan, pagsubok ng kaapihan, pagsubok ng kamangmangan, pagsubok ng mga kasagwaan o kasamaan at pagsuway, pagsubok ng shirk, pagsubok ng kufur, at marami bang uri ng mga pagsubok. Kung ang kahulugan ng takwa na gusto nating pagdiinan ay ang pangingilag magkasala na nangangahulugan ng pagsunod sa mga utos ni Allah at pag-iwas sa ipinagbabawal niya
habang umaasam tayo sa gantimpala niya sa pagsunod na ito. At dahil sa nangangamba tayo sa kanyang parusa kapag tayo sumuway. At kung totoo kung mapansin ninyo, kung sino sa inyo ang dating Kristiyano na yumakap ng Islam, kabilang ito sa mga kaibahan ng aral ng Islam sa lahat ng relihiyon. Sa lahat ng relihiyon, ang tinatawag na kasalanan, paggawa lamang ng ipinagbabawal. Pero sa Islam, mayroong kabaliktaran, ang hindi paggawa ng iniuutos. Kabaliktaran. Ulitin natin ang pagkakasala sa lahat ng relihiyon, lalong-lalo sa Christianity, paggawa ng ipinagbabawal. Halimbawa, ipinagbawal na pumatay ka, ginawa mo ang ipinagbabawal, ikay nagkasala. Pero wala sa kanilang aral na ang di paggawa sa iniuutos ay kasalanan din. Bago sa Islam, mas mabigat yun ang kasalanan. At alam natin yung mga pautos sa Quran at Sunnah, yun ay nasa kategoryang mga ibadat. Dahil alam natin na ang mga muamalat ay mga ipinagbabawal, kabaliktaran din. Okay mga kapatid? Kaya, kung ang takwa ay pagsunod sa iniuutos at pag-iwas sa pinagbabawal, kung gayon, ang kabaliktaran nito ay ang pagkakasala na nangahulugan naman ng hindi pagsasagawa ng iniuutos at paggawa ng ipinagbabawal. At ito ang dahilan ng mga dumadapo sa atin ng mga sakuna at pagsubok sa buhay. Kaya naman ang lunas ng iba't ibang pagsubok at sakunang ito ay takwa. Sa palagay po ninyo mga kapatid, masusunod kaya ng isang Muslim na walang kaalaman sa kanyang din ang mga inuutos ni Allah? At maiwasan din kaya niya ang ipinagbabawal? Natural sa inyong mga isip, alam ninyo ang kasagutan. Hindi. Kung gayon, sa pamagitan din ng pagsasaliksik ng kaalaman sa din, kinagamit natin ang word na din, na ang salin ay religion mga kapatid Din, religion. Ulitin ko, na ang pagsasaliksik ng kaalaman sa din ay maaligtas tayo sa sakit ng kamangmangan at makaiwas sa mga paglabag at pagkakasala upang tayo rin ay maligtas sa mga kasasadlakan nito sa buhay sa mundo at kabilang buhay. Alam natin na ang mga masasamang gawa, ang kahantungan nito ay mga kaparusahang itinadhana ni Allah sa isang gumawa nito sa mga kaparusang pinapatupad ng batas sa mundong ito. Ito ay kabilang sa mga tinatawag na hudud. At kung walang hudud na matatagpuan sa Quran at Sunnah, ang hukom o ang judge ay magbibigay ng kanyang ta'zir. Inshallah, ang mga terminolohiyang ito, maaaring alam ng nakararami. O kaya, maliban sa hudud, ta'zir, o yung tinatawag na takfir o ganting pinsala. At sinasampalatayanan din natin na mayroong itong kaparusahang itinakda ni Allah sa kabilang buhay. Natural, sumasampalataya tayo kapag ipinataw na ang kaparusahan ng hudud, ta'zir at ganting pinsala sa mundong ito, inshallah sa akhirah wala na tayong kaparusahan. Ang una nito ay kaparusahan sa libingan. Kasi simula na ang tao ay naghihingalo, simula na rin ng kanyang akhirah. Kaya ang simula ng kaparusahan ay sa libingan. Sunod nito ay matapos ang paglabas ng tao sa libingan sa araw ng Qiyamah, at mga kaparusahan at matitinding kalagayan sa araw ng pagtutuos, yung tinatawag na Yaumul Hisab, sa lugar ng mahsyar, na kung saan sa araw na iyon ay bababa ang araw sa mga tao. Okay, hindi yun ang ating topic. Kabilang din sa mga kaparusahan ng pagwawala. Pagwawala ba ang tamang salita dito? O pagwawaglit ng takwa? Ay ang
Ito raw ang magpapagaan ng timbangan ng mga mabubuting gawa at magpapabigat naman sa timbangan ng mga mabubuting gawa ang pananatiling may takwa. Ang pananatiling may takwa ang dahilan din upang tayo ay bibigyan ng talaan natin sa kanang kamay, bibigyan ng aklat natin sa kanang kamay, at sa kaliwang kamay naman, kapag tayo'y lumihis sa takwa, tayo rin naman ay aanyayahan tungo sa paraiso upang papasok sa paraiso kung tayo'y nananatili sa takwa. At kabaliktaran, hihilahin daw tayo, matinding paghila, patungo sa impyerno kung tayo naman ay sumalungat sa takwa. Tayo may nangangailangan ng rizq, kabuhayan na halal sa buhay natin sa mundong ito at kaligayahang nananatili sa kabilang buhay. At ito ang pinakamainam at pinakadakilang kaligayahan. At wala nang iba pang paraan upang ito'y makamtan maliban lamang na sa pamamagitan ng takwa. Takwa, ang salin natin dyan ay takot kay Allah. Kaya naman mga kapatid, ang sinumang naghahangad ng karangalan, kapangyarihan, o kaya rizq na halal dito sa mundong ito, at kaligayahang walang hanggan o kaligayahang nananatili sa akhirah, ay kailangan niya ang takwa. Ang tao ay nangangailangan din ng kaalaman, karunungan at gabay, at wala nang iba pang paraan para ang mga ito'y makamtan maliban lamang din sa takwa. Gaya ng sinabi ni Allah, okay, siya nga po pala, para makasigurado ako na nababasa ninyo yung ating PowerPoint. Sino ang mag-volunteer na magbasa sa salin? Yung translation lang. Mayroon ba? Mga kapatid, bilis. Basa ka. Oh, sige. Try. O mga sumasampalataya, kung mangingilag kayong magkasal sa Allah, ay gagawa siya para sa inyo ng isang samantayan. Okay. Ang salin natin sa Furqan. Furqan ay pamantayan. Okay. Ang pamantayan o Furqan sa pakahulugan po ng mga ulama, sinasabi nila. Okay. Al-Furqan, kama qala ahlul ilm, huwa nurul ladhi yafsilu bihi bainal haqqi wal batil wa bainal huda wad dalal. Ang Furqan o pamantayan ay ang liwanag na naghihiwalay sa pagitan ng katotohanan at kabulaanan at sa pagitan ng gabay at pagkaligaw. Ang pagsusubikap, pagpupunyagi sa pagsasaliksik ng kaalaman sa din ay kabilang po sa takwa. At sa pamagitan nito ay makakamtan ang liwanag at gabay. At ang dalawang ito, ang Furqan o pamantayan. Okay. Ang salitang takwa, malawak po ang saklaw at ang riyadid nito ay ang pananampalataya at mabubuting gawa. Gaya ng sinabi ni Allah sa nakikita nyo dyan, inaladina amanu wa amilus salihat. Sa pagbabasa po ng Quran mga kapatid, mapapansin ninyo, madalas kapag binanggit ang inaladina amanu, kapag binanggit ang iman, dulugtungan yan palagi ng wa amilus salihat. Madalas yan sa Quran. Okay.
Innal ladina amanu wa amilus salihat lahum jannatun na'im. Tunay na ang mga sumampalataya at gumawa ng mabubuting gawa, gumawa ng maayos, ukol sa kanila ang mga hardin at kaginhawahan. Sa isa pang aya, wa man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okay. Sa isa pang aya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kaya naman, ang katotohanan ng takwa ay yung tinatawag na tapat at tiyakang pananampalataya kay Allah at sa sugo niya at sa anumang ipinabatid sa atin ng propeta na nangyari at mangyayari. Sunod nito ang paggawa ng mabuting gawa, sapagkat ang gawa ay iman. Kuminsan lahat ng mga mabubuting gawa, lahat ng mga ibadat sa Quran, ang word na ginagamit ay iman. Kabilang din dito ang pagsasaliksik ng kaalaman sa din, at sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman sa din ay ipinagkakaloob sa atin ni Allah ang Furqan, sapagkat kabilang sa mga branches ng takwa ay ang pag-aaral ng Islam upang maging maalam tayo sa anumang dalang mensahe ng propeta. Kung minsan, mga kapatid, nagigipit ang tao, may mga balakid sa mga daanan niya at ang mga pinto sa mga pangangailangan niya para bang nasasarhan. Lahat tayo nararanasan natin ito. Ang takwa po ang susi ng mga balakid na ito at siyang dahilan upang mapaluwag ang mga kahirapan at kagipitang ito na kung saan sinabi ni Allah sa ayan na ito na atin ang binasa. Ang sino mang nangilag magkasala kay Allah, gagawa siya para rito mula sa lagay nito, yung anuman ang kanyang kalagayang gipit ng isang kaluwagan. Ito po napatunayan at naranasan na ng ating mga matutuwid na salaf, mga tabi'in, mga tabi'in at mga propeta nga sinugo ni Allah upang gabayan ang mga tao. Nakamtan nila ang lahat ng kabutihan ng dahil sa takwa. Nabuksan nila sa pamagitan din ng takwa ang pinto ng tunay na kaligayahan. Nagwagi sila laban sa kanilang mga kalaban. Nabuksan nila ang mga puso ng tao at naigabay ni Allah sa pamamagitan nila ang sangkatuuhan tungo sa matuwid na landas, na kung saan ang landas ng ating din. Bago sa pamagitan ng takwa, sila ang naging pinuno ng mundong ito. Na kung saan nagsasalita ang kasaysayan ng mabuting salita tungkol sa as-salafus salih, tungkol sa mga sinaunang sumampalataya. At sa pamamagitan ng takwa kay Allah, ay mabilis ang sunod-sunod na pananakop nila ng mga bansa. Nagwawagi sila sa mga digmaan upang papangibabawin ang salita ni Allah. Gayun din naman, higit po ang pangangailangan ng mga tao na mapagtakpan, mabura at mapatawad ang mga kasalanan, at wala nang iba pang daan upang ito'y matupad maliban lamang sa takwa. Sinabi ni Allah, "In tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum." Ang mga sumampalataya,
Kung mangilag kayong magkasala kay Allah, ay gagawa siya para sa inyo ng isang furqan. Magtatakip siya para sa inyo ng mga masasagwang gawa ninyo. Pagtatakpan niya ang ating mga masasamang nagawa. At magpapatawad siya sa inyo. Sa isa pang aya, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Ang sinumang nangingilag magkasala kay Allah ay magtatakip siya rito sa mga masagwang gawa nito. Wa yu'dhim lahu ajra, at palalakihin niya Allah para rito ang pabuya, gantimpala. At kabilang po sa pinakadakilang gantimpala o pabuya ay ang pagkakamit ng paraiso at kaligtasan sa impyerno. Kaya hindi naman, ang mga Muslim ay nasa matinding pangangailangan ng nasr. Nasr sa ating lingwahe, pag-aadya. Pag-aadya laban sa mga kalaban nila at kaligtasan sa mga pakana, masamang pakana ng kalaban. At wala nang iba pang daan upang ito'y makamtan maliban lamang sa takwa. Gaya ng sinabi ni Allah sa inyong nakikita, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Kung magtiis kayo, mangilag kayong magkasala, magkaroon kayo ng takwa kay Allah, hindi pipinsala sa inyo ang panlalansi, ang pakana nila ng anuman nila, mga kalaban ng Islam at mga Muslim. Walang kabuluhan, walang epekto ang kanilang mga panlalansi at pakana, sa kondisyon lamang na tayo ay mayroong takwa. Tunay na sa Allah sa anumang ginagawa nila ay taga-paligid, ibig sabihin taga-masid. Kaya naman, kung ang mga Muslim ay nagtiis sa pagtalima kay Allah, nagjihad laban sa mga kalaban ni Allah, naghanda ng mga paghahandang pangkatawan, paghahandang pananalapi, paghahandang pangsandatahan, at iba pang uri ng paghahanda, sila'y magwawagi laban sa mga kalaban nila sapagkat lahat ng mga ito ay kabilang sa takwa. Ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang paghahanda sa lahat ng kakayahan, sa lahat ng uri ng paghahanda, kagaya sa pagsasanay na pangkatawan, paghahandang pananalapi, at pagsasanay ng lahat ng uri ng sandata. Kabilang din dito ang yung advanced na teknolohiya sa pagsasaka ng isang Islamikong komunidad at industriya, at lahat ng mga makatutulong sa da'wa at jihad upang hindi na mangangailangan ang mga Muslim sa teknolohiya mula sa mga kupar. Ang lahat ng mga ito ay pasok sa salita ni Allah, wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Maghanda kayo para sa kanila nang nakaya ninyo na anumang lakas. Hindi ito mangyayari maliban lamang sa pagtitiis. At ang pagtitiis o ang sabar ay kabilang po sa mga dakilang branches ng takwa, dakilang sangay ng takwa, ang pagtitiis. Kaya naman, pinagsama ni Allah ang dalawang salitang ito sa sinabi niya, wa in tasbiru, tingnan nyo, sabar, wa tattaqu, pinagsama ang sabar at takwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kung magtiis kayo at mangilag kayong magkasala, ay hindi pipinsala sa inyo ang panlalansi, ang masama nilang pakana ng mga kalaban. Kaya naman, kabilang ang sabar sa pagjihad laban sa mga kalaban. Kailangan ang sabar sa ribat.
Maaring alam niyo ang ibig sabihin ng ribat. Sa mga kapatid nating mga Moro, dapat alam nila ang ibig sabihin ng ribat. Sigurado ako. Kailangan daw ang sabar sa ribat. Kailangan ang pagtitiis sa paghahanda sa lahat ng kakayanan, lahat ng puwa, paghahandang pangkatawan, sa pagsasanay, paghahanda sa lahat ng uri ng lakas upang matapatan ang lakas ng kalaban o malampasan ito. Gusto pagdiinan, matapatan at malampasan. Kasi kapag ka natapatan, doon lamang ipinahihintulot sa imam. Ang sinasabi kong imam, mga kapatid, hindi yung imam sa masjid. Ito yung pinunong pangkalahatan ng mga Muslim sa isang bansa. Siya ay makapagdideklara kapag nakita niya na natapatan na ang bilang at lakas ng kalaban. Pero kapag ka hindi yun natapatan o kaya nalampasan, siguro masasabi nating tangang imam ang magdideklara ng laban. Kasi yan ay sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip, plus yan ay mayroong mga dalil sa Quran at Sunnah. At kalaki po, mga kapatid, ng pagtitiis. Pagtitiis na ito ang takwa, yung takwa kay Allah sa pagsasubuhay ng mga inobliga niya at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya natin ang sinabi na siyang pakahulugan ng takwa. Manalig, yung magtawakol at magsumamo tayo kay Allah. Kalakip ang pananampalataya na siya lamang ang Nasir. Siya Allah lang ang Nasir. Hindi ang Nasir natin ay ang lakas ng inihanda nating sandata o kaya dami ng mga kasapi. Bakos ang ating pananampalataya ang Nasir o ang taga-adya. At ang pag-aadya at ang nasar na ito ay nasa kamay lamang ni Allah. At wala ito sa dami ng mga kasapi ng mga mujahidin at dami o lakas ng mga inihandang kagamitang pandigma. Bagos ang pagwawagi sa labanan ay nasa kamay ni Allah. At isinatungkulin na lamang niya sa atin. Inobliga lamang niya sa atin ang paghahanda upang yung itmi'nan ng ating puso at mi'nan upang mapanatag ang ating mga puso dahil hindi sapat ang pananalig. Bahagi ito ng mahalaga nating aqida. Hindi sapat ang tawakkol. Tawakkol lamang na walang kalakip na gawa. Sa lingwahe po, mga kapatid, sa nakapag-aral ng sarf, ang tawakkol kuno na walang namang kalakip na gawa, hindi yung tawakkol sa sarf, tawag doon, tawakol. Kaya, sinabi ni Allah, وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لِتَطْمَئِنَّ إِطْمِئْنَانٍ لِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Kaya nga, ang paghahanda, inobliga ni Allah subhanahu wa ta'ala upang mapanatag. Yan ang sabi sa Quran, mapanatag. Ganito ang salin, basahin natin. Hindi gumawa niyon si Allah kundi bilang balitang nakagagalak at upang mapanatag doon ang mga puso ninyo. Walang pagwawagi, walang nasab, walang pag-aadya, kundi mula sa ganang kay Allah. Okay. Sinabi pa ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. O mga sumampalataya, kung mag-aadya kayo kay Allah, mag-aadya siya sa inyo at magpapatatag siya sa mga paan ninyo. Sa isa pang aya, okay, ang salin, medyo mahaba ang salat, ang aya, talagang mag-aadya nga si Allah sa sinumang nag-aadya sa kanya, tunay sa Allah ay talagang malakas, makapangyarihan. Sila ang mga, kung nagbibigay kapangyarihan kami sa kanila sa lupa, ay magpapanatili ng pagdarasal, magbibigay ng zakat, mag-uutos ng nakabubuti, at magsasaway ng nakasasama. Ang mga gawa na ito ay kabilang sa mga sangay ng takwa.
At sa pamagitan nito ay malalaman natin ang kahulugan ng sinabi ni Allah sa ayang inyong nakikita, wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Kung magtiis kayo at mangilag kayong magkasala, ay hindi pipinsala sa inyo ang panlalansi, ang pakana ng mga kalaban sa anuman. Kung hangad ng mga Muslim ang pagwawagi, kapangyarihan at kaligtasan sa mundong ito at akhirah, kaligtasan sa mga sakuna, gaan ng pamumuhay, kapatawaran ng mga kasalanan, pagtatakip ng mga kasamaan o pagbubura, pagkakamit ng paraiso, at iba pang uri ng mga kabutihan. Kung magkagayon, ay kailangan niya ang takwa o takot kay Allah, sapagkat ini lalarawan ni Allah ang mga maninirahan sa paraiso na sila'y mga taong nagtataglay ng takwa. Sa aya, innal muttaqina fi jannatin na'im. Tunay na ang mga tagapangilag sa pagkakasala ay nasa mga hardin at mga Uyun, naim ang aking binigas. Uyun, ibig sabihin mga bukal. Sa isang aya ang uyun, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Tunay na ang mga tagapangilag magkasala ay nasa mga hardin at na'im, kaginhawahan o kaligayahan. Sa isa pang aya, inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Tunay na ukol sa mga tagapangilag magkasala sa piling ng Panginoon nila ang mga hardin ng kaginhawahan. Nilinaw din ni Allah na inihanda niya ang paraiso para sa mga may takwa. Kaya naman alam na natin na tayo ay nasa matinding pangangailangan ng takwa. Sapagkat habang tumataas ang antas ng ating takwa, ay gayon din naman ang pagkakamit natin ng kabutihan at mailalayo tayo sa mga kasamaan. Hindi rin ito nangangahulugan, mga kapatid. Pansinin po ninyo na hindi po ito nangangahulugan na hindi tayo makakaranas ng pagsubok. Bakos tayo ay susubukin dahil sinubok din ang mga propeta at mga mensahero ni Allah. Samantalang alam natin na sila ang pinakamainam sa mga nilikha ni Allah at pinakamainam sa mga taong nagtataglay ng takwa. Ang layunin ng pagsubok na ito sa mga propeta at sugo, alam natin, ay upang maging malinaw sa atin ng mga tao ang kanilang pagtitiis, yung kanilang pagtitiis at pasasalamat upang sila ay tularan natin. Kaya naman, sa pamagitan ng mga pagsubok ay napapatunayan ang pagtitiis ng isang Muslim. Pasasalamat niya kay Allah at ang lahat ng ang lakas dito na nasusubok, lakas ng kanyang pangungunyapit sa din ni Allah. Gaya na sinabi ni Allah, sabi niya, maaring memoryado niyo ang aya na ito, hasiban naso ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nagakala ba ang mga tao naiwan sila na magsasabi sumampalataya kami habang sila ay hindi sinusubo? Patanong ang aya, ito'y pagdidiin ng tiyak na ang sumasampalataya ay makakaranas po, mga kapatid, ng pagsubok. Tingnan nyo ang sunod na aya. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Talagang sumubok sa mga nauna pa sa kanila, kaya talagang nakaalam nga si Allah sa mga nagpakatapat at talagang nakaalam nga siya sa mga sinungaling. Kailangan ang pagsubok, mga kapatid, o pagsusulit, sapagkat sinabi ni Allah,
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. Talagang susubok nga kami sa inyo hanggang sa maghayag kami o malaman namin ang mga mujahidin kabilang sa inyo at mga sabirin, ang mga nagtitiis, at sumubok kami sa mga gawain ninyo. Mayroon pang isang aya, وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. Sa isa pang aya, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Sumubok kami sa kanila ng mga magandang gawa at mga masagwang gawa, nang sa gayon sila ay babalik. Kaya naman mga kapatid, ang pagsusulit, examination, pagsubok, ito po ay kinakailangan. Sapagkat ang mga propeta, bagaman sila ang pinakamainam sa mga tao, ay sinubok sa pamagitan ng mga kalaban ni Allah. Kagaya sa ginawa ng mga kababayan ni Nuwi sa kanya, yung kanyang mga kumalaban sa kanya, yun ang sa pamagitan nila sinubok, si Nuwi, si Noah alayhis salam, gayon din si Hud, Saleh, at iba pang mga sogo at propeta. At ang nangunguna sa kanila, alam natin, ang huling propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na pinuno ng mga taong nagtataglay ng takwa, at siya ang pinakamainam sa mga mujahidin. Alam niya ang dadapo, alam niya ang dadapo sa kanya na pagsubok sa Makkah at sa Madina, at sa mga labanan na kanyang susuungin. Pero siya ay nagsabar ng dakilang sabar hanggang sa itinaasya ni Allah ng higit sa mga kalaban niya. At sa huli, ipinagkaloob sa kanya ni Allah ang pananakop ng Makkah na hindi naganap ang labanan, sapagkat alam natin na ang propeta ay naghanda. Alam naman ng mga kalaban na Quraysh na kumalaban sa kanila na hindi naman sila obra sa puwersang dala ng propeta. Kaya ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang pananakop ng Makkah. At alam natin na pagkatapos na nasakop ang Makkah, nagsipasukan na ang mga tao sa Islam ng grupo-grupo, puno-punotong, maramihan. At noon nakumpleto na ni Allah ang biyaya sa kanya sa pamagitan ng pagkumpleto ng wahi para sa kanyang ummah, at siya rin pagkakumpleto ng ating din, siya po ay binawi na ni Allah matapos ang dakilang pagsubok at dakila rin niyang pagtitiis sa mga matitinding pagsubok. Kaya naman, hindi maaaring isipin o sabihin ng sinuman na dahil siya ay may takwa o iman, ay hindi na siya dadapuan ng mga pagsubok, sapagkat ang pagtitiis, ang kahantungan dito ay kabutihang makakamtan sa mundong ito at kabilang buhay. Gaya ng aya na inyong nakikita, fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kaya magtiis ka, tunay na ang magandang kahihinatnan ay ukol sa mga may takwa. Sa isa pang aya, wal aqibatu lit taqwa, at ang pinapupurihang kahihinatnan ay ukol sa mga may takwa. Sa isa pang aya, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Kaya naman, ayon sa naunang talata na ating binasa, wal aqibatu lit taqwa, na ang kapuri-puring kahihinatnan ay ukol sa mga taong nagtataglay ng takwa. Kapag natiis ang mga Muslim, naghangad ng kantipala ni Allah sa pagtitiis na ito ng taos puso sa ikalulugod lamang ni Allah,
Nagjihad sila laban sa mga kalaban nila. At nagjihad sila laban sa mga sarili nilang pithaya, sarili nilang pagnanasa. Ang mabuti at pinapupurihang kahihinatnan, aqibah, ay ukol sa kanila sa mundong ito at kabilang buhay. Gaya ng aya na ito na atin ang binasa. Kaya, bawat isa sa atin ay nasa matinding pangangailangan ng takwa kay Allah at syempre pananatiling matatag sa takwa kahit ano paman ang magaganap sa atin ng mga pagsubok sa buhay. Anumang uri ng mga paminsala ng mga kalaban ng Islam o mga pangungutya ng mga kalaban o kaya pangungutya ng mga suwail ng mga Muslim. Ito ay walang anuman para sa atin sapagkat napag-alaman na natin na maging ang mga dakila at pinakamainam sa mga tao na mga sugo at propeta, kasama rin ang kanilang mga tagasunod. Alam natin na sila pininsala, kinutya, ginipit, inosig ng mga kalaban nila, subalit sila ay nagsabar. Dahil dito nakamtan nila ang al-aqibatul hamida, pinapupurihang kahihinatnan. Saan? Dito pa lang sa mundong ito mga kapatid. At tiyak, gayon din naman sa akhirah. Kaya naman, narapat sa bawat isa sa atin na magtiis at alam na rin natin kung ano ang kahulugan ng takwa na natalakay na natin mga kapatid. May iba't ibang pagpapakahulugan ang mga ulama kung totoo si mga kapatid sa salitang takwa. Halimbawa, sa mga kahulugan, sinabi ni Umar bin Abdul Aziz, itong pakahulugan niya ng takwa, laysa taqwallahu bi qiyamil layli wa siyamin nahar wa takhliq fihima bayna dalik, walakin at-taqwa ada'u fara'idillah wa tarki maharimi. Faman ruziqa ba'da dalika khairan fahuwa khairun ila khair. Ang takwa kay Allah hindi lamang pagdarasal sa gabi at pag-aayunos sa araw, sabi ni Umar bin Abdul Aziz. Subalit, ang takwa ay ang pagsasagawa ng mga tungkulin at pag-iwas sa mga pinagbabawal. At ang sinumang binayaan matapos ng mga ito ng isang kabutihan, ito nga ay isang kabutihan tungo sa kabutihan. Ang sinumang binayaan ng iman na kinakailangan. Iwan ko sa terminolohiya ng aqidah na inyong napag-aralan mga kapatid. Al-imanul wajib. Al-imanul wajib. Okay? Ang tinutukoy dito, ito yung tinatawag sa Quran na iman na muqtasid. Muqtasid. Kinakailangan na sumunod sa mga inutos at umiwas sa mga ipinagbabawal. Yun ang tinatawag na muqtasid. Pero yung pangatlong antas ng mga mu'min, yung karagdagan dito, karagdagan sa mga inutos at pinagbabawal, ito yung ang pagsasagawa ng mga nawafil. Yung mga muqtasid, yung iman na kinakailangan, maaaring nagsasala ng 5 times pero ang sunnah ay wala na. Nag-aayono sa buwan ng Ramadan pero yung mga sunnah na pag-aayono ay wala na. Yun ang tinatawag na muqtasid o katamtaman o iman na kinakailangan. Pero yung pangatlo at pinakamataas na uri ng iman, hindi lamang sumusunod sa mga inuutos at umiiwas sa pinagbabawal, bagkus ginagawa nila ang mga nawafil, umiiwas sila sa mga makruhat wal mustabihat. Yung iniwasan nila yung mga nakasusuklam, yung mga makruh at yung mga bagay na mayroong alinlangan. Ito ay isang kabutihan ayon sa salita ni Umar bin Abdul Aziz. Fahuwa khairun ila khair. Ito ay isang kabutihan tungo sa kabutihan sapagkat binabayan siya sa pinakamataas na antas ng iman na nabibilang sa pangkat ng sabiqun bil khairat ayon sa Quran
sila ang mga nangunguna sa kabutihan o pinakamataas na antas ng mga mu'minin. Okay, sinabi naman ni Imam Talq bin Habib, sabi niya, ang salin, ang takwa kay Allah ay ang pagsasagawa mo ng pagtalima kay Allah na mula kay Allah habang inaasa mo ang gantimpala niya at pag-iwas mo sa mga pagsuway kay Allah sa ilaw mula kay Allah habang nangangamba ka sa kaparusahan niya. At madalas na sinasabi ng mga ulama, itong inyong nakikita, at taqwa, an taj'ala bainaka wa baina ghadabillah wa iqabihi wiqayatan taqiqa dhalika bi fi'li al-awamir wa tarkin nawahi. Ang taqwa ay ang paglalagay mo sa pagitan mo at ng galit ni Allah at parusa niya ng isang wiqaya. Ang ibig sabihin ng wiqaya, sinali natin diyan na proteksyon na magsasanggalang sa iyo sa pamamagitan ng paggawa ng mga inuutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Yan ang madalas na pakahulugan ng mga ulama sa tinatawag na takwa. Sapagkat ang salitang takwa po mga kapatid ay nagmula sa salitang wiqaya na inyong nakikita, yung tinuturo ko sa inyo. Na ang salin natin ay proteksyon. At ang proteksyong ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga inuutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Lahat ng mga salitang ito ay parehong tama. Kaya naman, ang realidad ng takwa ay ang din sa kabuuan dito. At ito ang iman at gawa. Ito rin ang kapaki-pakinabang al-ilmun nafi', ang kapaki-pakinabang na kaalaman at pagsasabuhay ng al-ilmun nafi'. At ito rin ang matuwid na landas, as-siratul mustaqim, na lagi nating dinadalangin na igabay tayo ni Allah dito at mananatiling tumatahak sa tuwid na landas na ito. At ito rin ang pagsuko kay Allah at ang pagpapaakay o pagsuko sa Kanya sa pamamagitan ng paggawa ng mga inuutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal niya ng taos-puso sa ikalulugod lamang niya. Kalakip ang iman kay Allah at sa mga sugo niya. Pananampalataya sa lahat ng mga ipinabatid ni Allah at ng sugo niya bilang pananampalatayang jazim, pananampalatayang tiyakan na nagbubunga ng pagsasagawa ng kabutihan at pag-iwas sa kasamaan. Tinatawag din mga kapatid, tinatawag din ni Allah ang din, yung kanyang din na binigay sa atin na takwa, sapagkat ito ang nagsasanggalang kasi proteksyon sa galit at parusa ni Allah at nagpapabuti sa kahinatnan ng Muslim sa mundong ito at kabilang buhay. Tinawag din po ni Allah ang din natin sa Islam, o pagsuko, sapagkat ang isang Muslim ay ang sumuko kay Allah at nagpaakay sa utos niya. Yung nakikita nyo sa inyong mga screen, inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tunay na ang din sa ganang kay Allah ay ang Islam. Memoryado ninyo ang mga aya na ito, tiyak ako. Sa isa pang aya, wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang salita pong din na karaniwang sinasaling relihiyon, nakita nyo dito, relihiyon, ang orihinal nitong kahulugan ay galing po sa salitang dainuna. Dainuna, yun ang pinanggalingan ng salitang din na sinali nating relihiyon. Na ang dainuna sa literal na pakahulugan ay paghahatol. Paghahatol, paghuhukom, paghuhusga. Dahil dito ang Islam bilang batas
at mga alituntuning mula sa ating tagapaglikha. Ang sinumang tumanggap nito, kinahatulan niya ang lahat ng bahagi ng kanyang buhay ayon sa mga kautusan o batas ng Islam. Kung nanatili pabasya sa tinakdang mga hangganan ng batas ng Islam, o kaya lumabas na o maaaring lubis na. Kaya tinawag tayong mga Muslim sapagkat sumusuko tayo kay Allah sa pamagitan ng pagtalima, pagsunod at pagpapahatol sa mga kautusan lamang niya. Kaya pangkaraniwan sa mga Muslim na may mga takwa, kapag ka gagawa siya kunyari ng isang gawain, plano pa lamang, o kaya halimbawa, nagpaplano siyang simulan ng isang uri ng negosyo. Bago niya gagawin yun, magtatanong muna siya sa mga maaalam. Ya Sheikh, Ustad, ano po ba ang hukom? Ano po ba ang hukom ng ganitong uri ng kabuhayan? Ano po ba ang hukom ng ganitong uri ng negosyo? Bakit? Kasi siya'y nagpapahatol sa kung ano ang mga batas ng Islam. Sa ganito pong kahulugan ng salitang din, mga kapatid, sa palagay nyo, ang isang Muslim kaya na nag-aral ng batas ng sistemang demokrasya upang maging judge o maging lawyer o barrister, yung attorney, o kaya ang isang Muslim na naniwalang ang batas halimbawa ng demokrasya ay mas mainam na batas kaysa sa batas ng Quran. Bagaman ang mga Muslim na ito na naging mga judges, naging mga attorney, o kaya pangkaraniwang Muslim na naniwala ng batas ng demokrasya ay mas mainam kaysa sa batas ng Islam, sila, ipinagmamalaki din nila na ang kanilang relihiyon ay Islam. Ang tanong, tama kaya ang pag-aangkin niyang Islam ang relihiyon niya o mali? Alam natin ang kasagutan, mali. Kaya, mali po ang pakahulugan ng mga kapatid na palaging sumisipi ng talatang ito. Pinagdidiinan ko ito mga kapatid kasi napakarami, lalong-lalo sa mga kapatid nating mga balik Islam na nagdadakwa. Laging kinoquote ang aya na ito. Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon ay hindi ito matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Kaya yung kanilang pagsisipi at pakahulugan sa talatang ito ay mali. Nasa pamagitan ng pagmiyembro daw o pag-anib sa relihiyong Islam ay makakamtan ng tao ang kaligtasan. Natural, lalong-lalo pa ang mga kuffar, lalong-lalo ang mga Kristiyano na nakarinig ng siping ito na aya mula sa Quran. Sigurado, ang kanyang pakahulugan dito ay mali, na ang siping ito ng Quran, kinakailangan ang pagmiyembro sa relihiyon para sa kaligtasan. Bagkus ang tunay na Muslim o Islam ang kanyang din ay ang nagpapahatol at nagpapaakay, sumusoko sa mga kautusan ni Allah lamang para sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Kaya naman tinatawag tayong Muslim o Islam ang ating din sapagkat nagpapaakay o sumusuko tayo sa kautusan ni Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal niya. Dahil dito, tinawag din ang ating din na ibadah. Tandaan natin mga kapatid, napakarami na tayong mga terminolohiyang binanggit. Ang ating din, tinatawag ding ibadah, na gaya din na tinawag itong Islam. Sa ayang inyo nakikita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Yung pangalawang aya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ang mga aya na ito, tiyak ako na marami sa inyo ang nakabimorya. Tinawag din ang din natin na ibadah sapagkat ito'y sapagkat tayo'y mga alipin
na sa salitang Arabi ay ibad, plural ng abd, na mga aliping sumusunod sa mga kautusan ni Allah at umiiwas sa mga ipinagbabawal niya nang nagpapakumbaba, nagpapakaaba, nagpapakahamak sa kanya bilang pagkilala na tayo'y mga alipin at pag-aari ni Allah, na si Allah ang nakakaalam sa mga kalagayan natin at nangangasiwa sa pamumuhay natin. Tayo bilang mga alipin, sunod-sunuran sa kanya na mga nagpapakaaba, nagpapakahamak at sumusuko sa mga kagustuhan niya. Dahil dito, tinawag ni Allah ang din natin na ibadah, sapagkat ang ibadah sa salita sa lingwaheng Arabic, ang literal na kahulugan ay ang pagpapakumbaba, pagpapakaaba, na galing din sa salitang ubudiyya. Ubudiyya at saka ibada, isa lang ang pinagmulan, abd, na nangahulugan ng pagpapakaalipin. Kaya naman tinawag ang ating pagtalima kay Allah, yung pagsunod natin sa Kanya, na ibada. Ibig sabihin, pag sinasali nating pagsamba o kaya pagpapakaalipin, sapagkat ginagawa natin ito ng may pagpapakumbaba, pagpapakaaba, pagpapakahamak, at pagpapakaalipin kay Allah. Tinawag din sa Arabi ang alipin na abd. Alam na natin, abd, kagaya sa Abdullah, ang meaning ng Abdullah ay alipin ni Allah. Dahil siya'y nagpapakumbaba, nagpapakaaba at nagpapakahamak kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang pagkilala sa Kanya na siya ang tagapaglikha. Kung siya ang tagapaglikha, natural siya ang tagapagmay-ari. Kung siya ang may-ari, natural siya ang hari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Kaya kabilang tayong mga alipin niya. Tinawag din ang din, tinawag din po ang din na ito natin mga kapatid na iman, na binanggit ko na kanina. Sapagkat ang Muslim na alipin ni Allah ay tumatalima sa mga kautusan ni Allah ng may iman o pananampalataya at pagpapatutuo kay Allah at sa mga sugo niya. Gaya na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay? Siguro natalakay na ninyo ang al-arba'in na Nawawi. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'ba, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Ang pananampalataya ay may higit na 70 o higit na 60 sangay. Ang pinakamainam sa mga ito ay ang pagsasabi na walang Diyos kundi si Allah, at ang pinakamababa sa mga ito ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. Ang pagkakaroon ng haya sa Arabic, hiya ay bahagi ng iman. Nilinaw ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa salita niyang ito na ang din sa kabuuan nito ay iman. At na ang pinakamainam sa iman na ito ay ang pagsasabi ng la ilaha illallah, at ang pinakamababa ay ang pag-aalis ng nakapipinsala palayo sa daan. At ang may iman, ang pinangakuan ni Allah, mga kapatid, pinangakuan ni Allah ng paraiso. Sinabi niya, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Hindi nangyaring si Allah ay ukol sa magsayang, ukol na magsayang ng pananampalataya ninyo. Sa aya na ito na ating pinasa, tinawag ni Allah ang sala. Ang iman na tinutukoy dito ay sala kung babasahin ninyo ang pinaka-konteksto ng 143 ng Al-Baqarah. Sala ang tinutukoy dito bilang iman. Kaya lahat ng pagtalima, lahat ng mga mabubuting mga gawa natin, pagsunod sa mga kautusan, o paggawa ng mga mabubuting gawa sa ikalulugod ni Allah subhanahu wa ta'ala ay iman. Sinabi pa ni Allah,
wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dito na ngayon nilinaw ni Allah yung kanyang pangako. Yung pangako niya sa mga may takwa, sa mga may iman, sa mga mayroong din. Ang may iman, ang pinangakuan ng paraiso ayon sa aya na ito. Tinawag tayo na mga mu'minun o mga taong may iman sapagkat sumasampalataya tayo kay Allah at saka sa akhirah. At kalakip ng pananampalataya na ito ay ang gawa. Tumatalima tayo sa mga kautusan niya at umiiwas sa mga ipinagbabawal niya nang dahil sa iman at pagpapatuon na inutos ito ni Allah sa atin. Kinalogdan ito ni Allah sa atin at tayo'y gagantimpalaan sa ating pagtalimang ito. Tinawag din po mga kapatid ang din natin na albir. Ang kahulugan, pagpapakabuti, sapagkat ang katangian nito ay kabutihang lahat. Tinatawag din ang din natin na huda. Maraming ulit yan na binabanggit. Ibig sabihin ng huda, siya ka pala, anong siya ng huda? Sino nakalang? Sagot naman kayo, para bang ako lang salita ng salita, para bang mga tulog yata yung mga tagapakinig ko. Walang sumagot Mukhang tulog yata. O sige, tuloy ko lang mga kapatid. Tinatawag din ang din natin na huda, ibig sabihin patnubay o gabay. Sapagkat ang sino mang tumahak sa din na ito at nananatili dito ay magagabayan sa mabubuting kaasalan at mabubuting gawa. Sapagkat sinugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam upang malubos ang mga mabubuting kaasalan at mga mabubuting gawa. Na ayon sa sinabi ng propeta, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Ako'y sinugo upang malubos ang kabutihang asal. Kaya naman, tinawag na al-huda o gabay o patnubay sapagkat nagagabay sa sinumang nanatili sa mga aral nito tungo sa mga mabubuting kasalan at mga mabubuting gawa. At ito ang sinabi ni Allah sa mga ayat na inyong nakikita, 3 ayat. Walaqad ja'akum min rabbihimul huda, ulaika ala huda min rabbihim, wa ulaika humul muflihun. Kaya naman alam na natin ang kahulugan mga kapatid ng mga salitang Islam, iman, huda, bir, at ibada na ang pananatiling may takwa ay pananatiling matatag sa ating din. Ang din na dito pinagsama ang lahat ng kabutihan sa mundo at kabilang buhay. Ang sinumang nananatiling matatag sa din ay nangahulugan ng pananatiling matuwid na Muslim, sumusunod sa mga inuutos at umiiwas sa mga ipinagbabawal na nakikipagtunggali o sa lingwaheng Arabic o lingwahe ng Quran, nagjihad laban sa sarili niyang nasa o pagnanasa upang tumalima kay Allah. Siya ang muttaqin lillahi, ang may takwa kay Allah, ang may takot kay Allah na pinangakuan niya ng paraiso. Pinangakuan niya ng kaligtasan sa mga sakuna. Pinangakuan niya ng kagaanan o makhraj, labasan sa mga kagipitan. Pinangakuan niya ng kapatawaran sa mga kasalanan. Pinangakuan niya ng pag-aadya, nasr, laban sa mga kalaban. At pinangakuan niya ng kaligtasan sa mga pakana o mga panlalansi ng mga kalaban. Kaya naman ang sinumang na natiling matatag sa din na ito, nagtiis, nagjihad laban sa pithaya o pagnanasa niya, ginampanan niya ang karapatan ni Allah at karapatan ng kapwa.
Fahada huwal muttaqi, huwal mu'minu, wa huwal birru, wa huwal muflih, wa huwal muhtadi, wassalih, wa huwal muttaqi lillahi azza wa jal, wa huwal muslimul haqqa. Ibig sabihin, siya ang may takwa, ang mananampalataya, ang nagpapakabuti, ang magtatagumpay, ang nagagabayan, ang matuwid, wahuwal muttaqi, ang may takwa kay Allah, wahuwal muslimul haqq, ang totoong Muslim. As'alullah azza wa jalla ay yuwaffiqana wa jami'al muslimin littaqwa wa ya'khudha bi aydina wa jami'an lima yurdi wa ayaj'alana jami'an min ibadihi salihin wa min hizbihi al-muflihin wa yamunna alayya wa ayamunna alayna bil istiqamah ala taqwahu fi kulli aqwalina wa a'malina wa da'wati ila dalika wa sabri alay innahu subhanahu jawadun karim walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Hiling natin mga kapatid kay Allah na igabay tayo at lahat ng mga Muslim sa taqwa at akayin niya tayo sa anumang ikalulugod niya. Hiling natin sa Kanya na gawin niya tayong lahat na kabilang sa mga lingkod niyang matutuwid at lapian niyang magtatagumpay. Hiling din natin sa Kanya ang pananatili sa takwa sa lahat ng mga sinasabi natin, ginagawa natin, pagdadaawa tungo sa takwa at pagtitiis sa tungkuling ito. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Muli mga kapatid, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mga kapatid, gising pa ba kayo? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, kailangan ko ng mag-out at medyo busy. Pasensya na, humaba yung ating pagsasalita. Okay lang po yun. Pwede po ba akong tanong ngayon? Hindi na pwede. Wala na tayong time, kanina pa ako hinihintay. Pasensya na, humaba yung aking salita, mga kapatid. Okay, inshallah, muli sana magkita-kita muli tayo sa susunod na paksang ating tatalakayin, inshallah. Alhamdulillah, gusto kong magpasalamat ulit sa Ustad. Di man namin masusuklian ng anumang bagay. Ang iyong pagbibigay kaalaman sa amin ngayon sa oras na iyong inilaan para sa araw na ito at sa pagtanggap ng aming imbitasyon para sa programa na ito, alhamdulillah. Gabayan nawa kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng iyong buong pamilya at mahal sa buhay. Allahumma amin. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, paalala una sa aking sarili at sumunod sa inyo na huwag po natin kalimutan isabuhay ang mga natutunan natin sa ating mga ustad bilang tanda na tayo ay tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala at naway maibigay bahagi pa natin ang ating mga natutunan sa ating mga kaibigan at kapamilya insyaAllah. Allahumma amin. Sa pamamagitan nito ay nais kong magpasalamat ang Allah, ang Panginoon ng mundo, mapagpala at mahabagin. Binigyan niya tayo ng awa at pagpapala upang tayo ay magkita-kita o magsama muli dito sa programa nating Muhadara Jamia Collaboration. Sa kanya lamang tayo sumasamba at humihingi ng tulong in behalf of Muslim Learning Islamic Dawah Online and Tarbiyatun Nisa at Dawah Organization. Dito na po tayo magtatapos at magpapaalam sa bawat isa.
Ya Ustad, kung inyo pong mamarapatin, ay kayo na po magtapos ng ating programa sa kaparaan ng pagbabasa ng Kafaratul Majlis, ang dua ng pagtatapos ng ating programa sa oras na ito. At kung meron pa po kayong panghuling mensahe para sa aming mga tagapakinig, insyaAllah, wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, inshallah mga kapatid, sikapin lang natin memoryahin ang itinuro sa atin ito ng propeta na tinatawag na Kafaratul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Okay mga kapatid.